Ang nagpapahikayat sa mga tauhan sa tula ay una, pag-ibaka at paninindigan. Pinapakita ng tula ang laban ng mga tauhan sa kabila ng trahedya. Ang kanilang pagtindig at paninindigan para sa karapatan at prinsipyo ng kanilang ama ay nagbibigay inspirasyon sa kanila na ipagpatuloy ang pakipaglaban. Pangalawa, pag-ibig sa bayan. Ang tula ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa bayan at tribo. Ang hangarin na ipagpatuloy ang laban at ipagtanggol ang karapatan ng kanilang komunidad ay nagudyok sa kanila na huwag sumuko sa kabila ng hamon. Pangatlo, pagmamahal sa pamilya. Ang lungkot at sakit na pagkawala ng ama ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa pamilya. Ito ay nagbibigay ng lakas sa mga tauhan na ipagpatuloy ang laban bilang pagpapahalaga sa alaala at payo ng kanilang ama. Ang persona sa tulang ito ay puno ng lungkot at galit sa kawalang katarungan at hirap ng karanasan sa lipunan. Pinapahayag ng persona ang pagdaramdam sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa kanilang personal na karanasan, lalo na sa pagkamatay ng kanilang ama na isang bayani. May halong lungkot at paghihinayang ang kanilang naramdaman dahil sa hindi pagkatugma ng kanilang pananaw sa katarungan at ang nangyayaring karahasan sa lipunan. Nais ng persona na itaguyod ang mga prinsipyo at ipaglaban ng karapatan ng mga tao, ngunit ang trahedya ng kanilang ama ay nagdudulot ng pangamba at pait sa kanilang puso. Sa tulang ito, ang persona ay nagpapahayag ng kamalayan sa kahalagahan ng pakikibaka para sa karapatan at katarungan ng mga Pilipino. Pinupukaw ng persona ang kamalayan sa pagiging determinado sa laban para sa edukasyon, karapatan at katarungan. Nilalarawan ang pagnanais na ipaglaban ang mga ito kahit na ang kapalit ay maaring maging buhay mismo. Ipinalalim ang kamalayan sa karangalan ng pagsusumikap at sakripisyo ng isang bayani. Patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa iba na ipagpatuloy ang laban para sa bayan at mga karapatan ng mga Pilipino. Ang problema o pagsalungat ang masasalamin sa nabanggit na mga tauhan sa tula ay una, pagsalungat sa pagkamatay ng bayani. Isa sa mga pangunahing pagsalungat na masasalamin sa tula ay pagdaramdam at katarungan hinggil sa pagkamatay ng bayani. Pangalawa, kakulangan na pag-unawa. Nagpapahayag din ito ng di pagkaunawaan o di pagkakasundo ng mga tauhan sa tula. Panghuli, pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng mga tanong at pag-aalinlangan, makikita rin ang pagnanais ng mga tauhan, partikular ng anak, na ipagpatuloy ang ipinaglaban ng kanilang ama. Ang tula ay napapakita ng psikolohikal ng manunulat sa pamamagitan ng mga damdamin at saloobin na ipinapahayag sa tula. Makikita sa tula ang malalim na pagdadalamhati, pighati at galit ng manunulat dahil sa pagkamatay ng kanyang ama na isang bayani. Pinapakita rin ng tula ang pakikibaka, determinasyon at paninindigan ng manunulat sa pagsulong ng mga adhikain at karapatan na nakaugat sa kaniyang karanasan at pagpapahalaga sa ipinaglaban ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay, napighati at galit sa pamamagitan ng tula, maaaring magkaroon ng pagpapahalaga sa pakibaka para sa katarungan at pagtindig laban sa pang-aabuso. Ang damdamin na pangungulila at sakit ay maaaring magbigay inspirasyon sa pagtutol sa anumang uri ng karahasan at pang-api. Ang mensahe ng tula ay maaaring mag-udyok sa isang individual na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan at magkaroon ng determinasyon na ipaglaban ang tama at
makatarungan.